We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mahigpit ang seguridad sa burol ng pinatay na radio broadcaster sa bayan ng Calamba sa Misamis Occidental na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao mula sa Calamba, Misamis Occidental Live. James? Sara, nandito tayo mismo sa labas ng gate ng pamamahay ni Juan Humalon o mas kilalang si DJ Johnny Walker, ang broadcaster na pinatay habang umiere sa kanyang programa. Nakasarado ang kanyang gate at bantay sarado din ito ng kapulisan. Sa mga oras na ito ay humihingi naman ng pribadong oras ang pamilya ni Humalon. Bantay sarado ng otoridad ang pamamahay ng pinatay na radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental. Ito'y matapos pagbabarilin si Humalon habang naka-livestream sa kanyang programa sa kanyang FM station sa kanyang bahay noong linggo. Ayon sa may bahay ni Humalon, 3 ang suspect na pumatay sa kanyang mister. Narinig ko na lang yung gulo sa labas. Then yung gulo sa labas din, putok, 2 putok. After that, yung gunman lumabas din sa gate. Kaya hinabol ko. Yung nakita ko ang gunman, 2, sumakay sa motor na mayroong driver naman nag-wait sa kanila. Then, sumigaw ako na, police, tabang, help. Na ako. Yun, tumingin sila sa akin. Then, mukhang nakabahan sila. So, pag yung driver, natumba silang 3. Hindi rin daw siya kumbinsido na may kinalaman sa trabaho ng mister ang motibo sa krimen. Kasi it's only entertainment ang kanyang mga programs sa radio. Hindi siya commentator, hindi siya. It's a plain broadcaster lang. Yung magbasa lang siya ng greetings, mga public service. Pinaniniwala ang personal na galit umano ang dahilan ng pagpatay sa kanyang mister dahil may nakaalitan daw sila tungkol sa lupa na nasa korte na raw ang kaso. Posible rin daw na may kinalaman ito sa kanilang negosyo na FM station. Kahapon ay inilabas na ng Special Investigation Task Group Johnny Walker ang facial composite sketch ng isa sa 3 suspect. Based on the vivid instruction, the clear statements of the witnesses, ito yung kinalabasan. He is not the trigger man. Ito lang yung isang nakapasok sa compound. Yung sa gate yan? Yung nasa gate. Samantala, pumasok na sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 9. Personal na binisita ni NBI 9 Director Moses Tamayo ang crime scene kung saan mabusisi nilang tiningnan ang mga kuha ng CCTV camera sa araw ng pamamaril. Ayon sa NBI 9, isang parallel investigation ang kanilang gagawin upang tulungan naman ang kapulisan para sa agarang pagkalutas ng kaso. I received a marching order from the Secretary of Justice through the NBI Director. Naka-parallel investigation together with the Misamis Occidental Police. Alam mo, ang ginagawa namin ngayon is the usual taking of the statement. So the circumstances happened prior to this incident. So binabalikan namin yon kung sino yung mga posibleng mayroong mga motibo. Sara, inaasahan anumang oras mula ngayon ay darating na ang Regional Director ng PNP Regional Office 10 na si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. upang magbigay ng kanyang personal na pakikiramay sa naiwang pamilya ni Humalon. Samantala, sa mga panahong ito,
tanging mga malalapit na kaibigan at mga kaanak lamang ng pamilya Humalon ang pinapayagang makapasok sa kanilang bahay. Sarah? Okay, maraming salamat James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod na balita. 2 putol na braso at pugot na katawan ng isang tao na pinutol ang mga braso natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Iloilo City. Pasintabi mga kapuso, sensitibo ang video na inyong matutunghayan. Si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Isang sako sa gilid ng kalsada sa Barangay Ticod, La Paz, Iloilo City ang nakita ng isang residente Lunes ng umaga. Nang buksan ito, dito bumungad sa kanya ang 2 putol na braso ng tao. Ganyan kay bugat, ipanawagan ko sabay ko kag ilang taon, may kanay koreng. Kagali nang kuan ka tawo. Ayon kay Elias Todoy, bago pa natagpuan ang mga nasabing braso, may nakita raw itong puting van na huminto sa lugar Lunes na madaling araw habang pauwi siya. Sugata ko sila, ga hinay-hinay. Ga hinay-hinay sila sugata ko. Pero ang unod sang van, tinted ang iyang glass, pero hindi makita ang tao, wala siya sang plate number. Yun raw ang unang pagkakataon na nakita nito ang nasabing van sa lugar. At pinaniniwalaan na yun ang posibleng nag-iwan ng sako na may lamang mga putol na braso. Base sa investigasyon ng La Paz Police, walang nakitang palatandaan gaya ng mga tattoo sa mga braso. Posibleng matalim na bagay ang ginamit sa pagbutol sa mga ito. Matapos lang ang ilang oras, isang sako din ang nakita sa gilid naman ng floodway sa Barangay Buang Haro. Wala na ma'am, kay abi ko basura lang, iara sa may aragian, ipahigat ko tani. Di parahan ko may gagawa nga tiil. Amo to nga way ko naging tandog. Nang buksan ng soko ang sako, nakita ang katawan ng lalaki na tinatayang nasa 30 anyos. Pinugot ang ulo at 2 braso nito. Nakasuot lang ito ng itim na brief. May mga saksak ito sa dibdib at tiyan. Hindi taman maka-confirm na, hindi taman hambal man niya managiyaw, pero teka balo sa ilan, walang taon talimpyo nga agad. Ang kunyong naman bro, bugat man mo, no? Oo, matalom, no? Oo, dapat na tiyanan at gamay nga kutsilyo na. Kung isa mo lang, hindi mo na buro kasarang, makakuan yun. Sa labas ng sako ay iniwan ang piraso ng karton kung saan nakasulat ang mga katagang, ibalik ang kamay na bakal babala sa mga pusher. Merry Christmas 2023. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa iligal na droga ang krimen dahil sa iniwang mensahe at 3 sachets ng shabu na nakaipit sa brief na bangkay. Tinitingnan din na posibleng konektado ang natagpuang katawan sa haro sa natagpuang putol ng mga braso sa lapas. Posibilidad nga amo na to ang kamot sa amon tapos amon hindi ang iyang lawas. Kay nakita taman diri nga utod ang part nga utod. Amo gina ang kwansang kasupon dito. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bangkay naman ng isang dalagita ang natagpo ang nakasilid sa loob ng sako at palutang-lutang sa ilog sa Pili, Camarines Sur. Sospek sa krimen arestado ng otoridad. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa edad na 13, naputol na ang pangarap ng isang dalagita sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur na maging isang chef. Nobyembre 4 nang huling makitang buhay ang biktima habang naglalaro, ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Hanggang pasado 2:00 ng madaling araw nitong Nobyembre 5, natagpuan na lamang itong wala ng pang-ibabang saplot, nakasilid sa sako at nagpapalutang-lutang sa bahagi ng Binasagan River. Yung mismong tatay niya rin po mamang unang nakakita doon sa kanaber kasi nga po hinanap na po nila nung nagdilim na po. Nakatali ma'am yung sako. Nakakita niya na nung binuksan niya yung sako, yung anak niyang nasa loob. 10 oras matapos matagpuan ang bangkay ng biktima, sunod na naaresto ng mga otoridad ang 32 anyos na sospek na residente rin ng parehong barangay. Ang family friend din ito ng actually kainuman nga din ito ng tatay ng biktima. Nag-ano na rin ma'am yung suspect, umamin na rin na siya talaga yung may kagagawan. Pero hindi daw po niya ginahasa. Parang nasakal lang po niya kasi daw maingay. Yun ang sabi niya. Tumanggi nang magbigay ng komento sa nangyari ang pamilya ng sospek. Pero base sa initial findings, strangulation o pagsakal ang ikinamatay ng biktima.
Hinihintay naman ng mga otoridad ang resulta ng autopsy para malaman kung hinalay din ang biktima. Sabi ko nga kung pwede, inig sa tunglay, may namang buhayo na narod kaya nagtao. Ay nga ning mabiktimang otro. Agadong ko na lang sa mahal na Diyos na tawan man turos ning kustisya ning pagkagadangkan makuapo me. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek habang mahaharap ito sa kasong murder at direct assault to person in authority matapos nitong bantaan din ang umarestong pulis. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaranas ng hirap sa paghinga ang ilang residente sa isang coastal barangay sa Bawan, Batangas. Ito'y matapos tumagas mula sa storage facility ang isang solvent na karaniwang sangkap sa paggawa ng pintura. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Magtatanghali nitong Sabado nang maamoy ng mga residente sa Barangay San Miguel, Bawan, Batangas ang umano'y nakasusulasok na amoy na nanggagaling sa tabing dagat. Kasama ang pamilya, mabilis daw na lumikas si Narayan. As in yung amoy talaga is hindi kaya talaga dahil kahit naka-face mask ka, pumapasok pa rin sa face mask. Nagsuka pa raw ilang bata ng malanghap ang kakaibang amoy. Para pong iga ang aming lalamunan, ang aking lalamunan, tuyo. Tas yun po na laging liyo. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, mahigit 460 pamilya ang apektado at nagsilikas. Nakabalik na rin daw sila sa kanilang mga bahay. Ayon sa Philippine Coast Guard, isang solvent ang tumagas na karaniwang sangkap sa paggawa ng pintura. Sa isang terminal depot dito, parang tank farm siya. Doon po siya nanggaling sa, yun po yung pinaka-source. Paliwanag ng storage facility kung saan nagsimula ang spillage sa tank 5 ng galing ang solvent. Hindi raw naisara ng maayos ang butas nito kaya nakalabas ang chemical. Nakaangat din ang band wall sa depot kaya nagtuloy-tuloy na napapunta sa dagat. Halos isang drum o katumbas daw ng 200 litrong chemical ang napahalo sa dagat. Nagsumite na raw sila ng report sa kinauukulan. Pagka umuulan, binubukas din namin. Nakalimutang isara. Pero konting-konti lang naman halos. Nung makompute namin yung aming loss, almost 1 drum lang. Inisyuhan na rin ang closure order ng Bawan LGU ang kumpanya. Nakontrol na rin daw agad ang Philippine Coast Guard ang leakage sa dagat. Pero hindi na muna pinahihintulutan ang paliligo at pangingisda sa dagat na apektado ng chemical spillage. Nagde-dissipate siya, madali sa tubig. Hindi po kasi ito katulad ng langis na nasa ibabaw siya. Samantala, nakatakdang mag-usap ang Bawan LGU at pamunuan ng storage facility sa mga susunod na hakbang na gagawin. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang rider ng motorsiklo ang naipit sa van at truck sa Bantay, Ilocos Sur. Ang insidente sa pool sa CCTV. Samantala patay naman ang isang rider matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa nakatambak na kahoy sa gilid ng kalsada sa Narvacan, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa National Highway ng Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Sa isang CCTV footage, bumagal ang takbo ng mini-dump truck dahil sa trapiko nang bigla na lamang araruhin ng nakasunod na van ang sinusundang rider sa likod. Naipit ang 22 anyos na lalaking rider. Awa ng Diyos naman kung makikita natin dun sa CCTV, hindi mo akalain na talagang makakaligtas kasi naipit talaga ma'am eh. Pero sa ngayon, yung itong driver naman ay nagpapagaling na sa ospital. Paliwanag ng driver ng van sa PNP, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Galing po siya ng malayo, kaya yun na po yung sinasabi po natin na kapag malayo yung biyahe ng mga motorista, dapat munang magpahinga o kaya umidlip lang sandali para maiwasan yung ganong mga aksidente. Patay
Namatay ang 43 anyos na si Rolly Ganan, residente ng Barangay San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Nawalan siya ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa mga naipong kahoy sa gilid ng kalsada. Sabi ng mga witness na na-interview namin sa lugar, hindi naman po ganun kabilis pero may na-overtaken lang po kasi siya na bicycle, di niya lang siguro nakita kaya na-aksidente siya. Susunduin sana ng rider ang kaibigan na mangyari ang aksidente. Sa investigasyon ng awtoridad, madilim ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 bahay sa Iloilo City na sunog. Problema sa linya ng kuryente, itinuturong sanhi ng sunog. 3 bahay na pawang gawa sa light materials sa Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City ang tinupok ng apoy linggo ng madaling araw. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, palyadong linya ng kuryente ang itinuturong sanhi ng apoy. Nag-iwan ito ng 35,000 pesos na danyos. Ang nasa 8 katao na apektado ng sunog ay kasalukuyang nananatili sa bahay ng kanilang mga kaanak. Nagalatay sa ila, sinububong ang kuryente. And ang ikaduwa man, may nakita man dito aton investigators nga ang saksakan sa second floor sa balay ni Ma'am Arlene. Inabot na ng umaga sa police station ang barangay captain-elect ng barangay Peña Francia, Naga City sa Camarines Sur na si Jackie Villafuerte. Matapos ireklamo ng pananakit ng 2 lalaki nitong November 2. Maliban sa pananakit, nasira rin daw nito ang cellphone ng isang menor de edad. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga biktima pero paliwanag ni Villafuerte, nangyari ang insidente habang nagmamaneho siya sa barangay Dayangdang nang biglang may motorsiklo na nag-cut sa kanyang daraanan. Hinampas daw ng mga ito ang kanyang sasakyan at sinigawan siya. Ito raw ang dahilan kaya siya bumaba sa kanyang sasakyan at nasaktan niya ang 2 lalaki. Sa kabila ng nangyari, nakahanda raw si Villafuerte na bayaran ang nasirang cellphone ng isa sa mga biktima habang humingi naman ito ng paumanhin sa kanyang mga nasaktan. Nagpahayag naman both sides, ang complainant sa kasi pinagko-complain, pinagreklamo na di talaga nagkaintindihan. Although may igong pangungulog na nangyari, pero apologetic naman si pinagko-complain. And nagahaga din po akong pasensya kung medyo nagka-issue kitang araw gani. Then na po yan mauulit and pasensya na po. Siguro ang mga pagkakataon dito may iwasan. Nailigtas ang isang lalaki sa pagkakastranded nito sa batuhan sa gitna ng ilog habang rumaragasa ang tubig sa Magsaysay, Davao del Sur. Nakuhanan din na video ang pagragasa ng tubig sa ibabang bahagi ng naturang ilog. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Agad na pinasuot ng hard hat, life vest at harness ng mga rumispondeng rescuer mula sa MDRMO Magsaysay, Davao del Sur ang isang 20 anyos na lalaki matapos ma-stranded sa batuhan sa gitna ng ilog habang rumaragasa ang malakas na tubig. Sinabi muna sa kanya ng mga rescuer ang mga hakbang na gagawin hanggang sa hinila na siya gamit ang tali sa ibabaw ng rumaragasang tubig sa ilog. Matagumpay na naitawid ang naturang lalaki na kinilalang si Prince Flavia na napag-alaman na naliligo lang sa ilog nang mangyari ang insidente. At that time, walay ulan ato din sir, pero sa upper portion, sa makilala area, kusog siguro ang ulan sa kinakabaha man. Then, yes, ato nga time, naamagun ni nangaligo ang mga area kay liguan ang magun siya sa mga residente dito sa Magsaysay. Biglan lang daw tumaas at trumagasa ang tubig sa Bulatukan River na naghahati sa 2 barangay ng naturang bayan. Nagasakay sa sir, pero dili siya inato kakusog, no? Pero amo na lang din, wala na lang ginamog pabutang nga, basi kag kusog kay sige pagulan na to sa ibabaw, so nag-conduct din ni operation nga, no? So makuha itong maong kanbatan. Sa video naman nakuha ng Magsaysay LGU, mapapansin na mababa pa ang antas ng tubig sa ilog sa bahagi ng Purok 7 poblasyon area. Ang ulo sa baha nga gikan sa bukid. Nagpadulong na. Maya-maya pa,
Rumagasa na din ang tubig sa ilog sa nasabing lugar. Nagmula raw ang tubig sa itaas na bahagi ng ilog kung saan nangyari ang rescue operation. Agad namang tumaas ang antas ng tubig sa naturang ilog. Wala namang naitalang napinsala sa nangyari. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagdala ng mga pag-uulan sa Mindanao. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang kasambahay arestado matapos umanong nakawin ang alahas ng kanyang amo sa Cebu City na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang 29 anyos na suspek ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility sa Talamban Police Station. Inaristo siya matapos akusahan ng kanyang amo na nagnakaw ng kanyang alahas na nagkakahalaga umano ng 1 milyon. 3 araw lang matapos mamasukan bilang kasambahay, nagpaalam ang suspect na uuwi na sa kanila. Found out sa biktima nga gidala nanguha ni siya og mga alahas mo na siya nga nadakpan nga nagdala sa mga alahas. Hindi tinanggi ng suspect ang aligasyon, subalit iginit niya na hindi aabot sa 1 milyon ang mga alahas. Inamin niya na ninakaw niya ang 3 singsing at 1 kwintas na naisanla niya sa halagang 60,000 pesos. Anong imo man itong gikuha? Kung gikuha sa mga anak, sir. Sa impormasyon na nakuha ng pulisya, residente ng Talibon, Bohol ang suspect. Pumasok siya bilang kasambahay sa isang high-end subdivision sa Cebu City matapos malaman na may opening na trabaho sa social media. Ma'am, pasaylo ako sa nabuhat mamuntay mo kung pag-asun, ma'am. Napag-alaman ng pulisya na sangkot ang suspect sa 4 pang ibang kaso ng qualified theft sa Bohol habang namasukan bilang kasambahay. Paalala ng pulisya sa publiko, maging maingat sa pagtanggap ng kasambahay. Let us also kanang ilimit lang gid nato ang ilahang kalambigitan po sa ato ang mga personal nga mga butang. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang pangunahing kalsada sa Mauban, Quezon ang binaha dahil sa naranasang pag-ulan. Habang sa Southern Luzon, bagamat mainit sa tanghali ay may panakanakang pag-ulan sa hapon at gabi. Bandang 3:30 na madaling araw kahapon, kita sa CCTV monitor ng MDRRMO sa Mauban ang gutter deep na tubig baha sa mga pangunahing lansangan sa bayan. Resulta yan ng halos 1 oras na buhos ng ulan sa lugar. Habang lumiliwanag, unti-unti ang pagbaba ng tubig baha. Mag-alas 7 ng umaga, tuluyan nang nawala ang tubig baha. Ayon sa Pag-asa, walang namataan na tropical cyclone o namataang low pressure area sa bansa at bagamat walang masyadong kaulapan sa Luzon, isolated o pulupulong pag-ulan lamang ang mararanasan. Sa Southern Luzon ay mainit na tanghali ang mararanasan pero may posibilidad ng pag-ulan ngayong hapon o sa gabi dulot naman ng thunderstorms. Nagtatagal lang daw yan ng hanggang 1 oras at hindi kalakasan, hindi katulad noong nagdaang habagat season. Paalala ng Pag-asa, palagi ang magdala ng pananggalang sa ulan at magdoble ingat kung lalabas ng bahay kapag may sama ng lagay ng panahon. Mga kapuso, nananatiling mahina ngayong araw ang hanging amihan habang patuloy na umiiral ang easterlies. Ayon sa Pag-asa, apektado ng mainit na hangin na easterlies ang Palawan, Visayas at Mindanao. Habang sa mga isla lang ng Batanes at Babuyan umaabot ang amihan. Pero dahil ang matinding init at alinsangan ay factors pa rin sa pagkakaroon ng makakapal na ulap, dapat ding maghanda sa posibleng ulan. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, mataas na ang tsansa ng ulan sa ipapambahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Unti-unti namang huhupa ang ulan sa maraming lugar mamayang gabi. Mga kapuso, 48 days before Christmas, mahigit 50 belen na ang instant atraksyon sa iba't ibang bayan sa Tarlac.
Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagningning ang makukulay at naglalakihang palamuti at Belen sa taunang Belenismo sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines. Mula sa disenyo hanggang sa ilaw, picture perfect at talagang masarap pasyalan ng buong mag-anak, lalo na ang mga bata at young at heart. Lalo na po kapag kuwari dadaan lang, galing ka sa school, tapos dadaan ka, makikita mo yan, di ba? Opo. Maganda naman po kasi po ngayon na lang po kami makakaranas na makanood ulit ng Belen. Lumutang ang pagkakaisa, pagiging malikhain at pagmamahal ng mga Tarlakenyo sa kani-kanilang paandar ng Belen ngayong taon. Ang tagumpay ng Belenismo ay nasa dedikasyon ng bawat Tarlakenyo na magkaisa sa pagmamalaki ng talento aming mga kababayan sa larangan ng sining paglikha ng magagandang Belen. Ang Belen na gawa ng AFP, bamboo-inspired na simbolo raw ng katangian ng bawat Pinoy na hindi nagpapatalo at sumusuko sa anumang laban sa buhay. Meron ding gawa sa recycled materials at iba pang disenyo at konsepto. Naging panauhing pandangal sa aktibidad si DND Secretary Gilberto Chidoro Jr. So sama-sama ho tayo. And ito po ay napakabuting pakay. Hindi lang po dito, ngunit sa karatig pa lalawigan natin na Pampanga, parol naman. No? So ito, Belen, doon parol, sama-sama tayo, Pilipino ho tayo, pinakikita natin dito sa Tarlac, ang kabutihan nitong lalawigan na to, ang heritage natin. Nagdagdag din ng ningning ang isa sa mga bagong henerasyon ng sangre na si Sparkle Star Faith da Silva. Sa kabuuan, 53 Belen mula sa iba't ibang mga bayan at pribadong sektor ang nakibahagi sa 16th Belenismo sa Tarlac. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 48 araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.